Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Isa si Andre Karakot sa mga guard ng Rain or Shine na kapag uminit, talagang kayang magdala ng opensa. Pero sa likod ng bawat big shot at bawat PBA game, siya ay may mahabang journey. From UAAP Champion at Rookie of the Year ng Lasal hanggang sa pagbuo ng pangalan sa professional level. And now we have here sa studio to share his story. Hi, Andre! Hello! Welcome to the show, Andre. Kamustahin you. mo nating viewers, ang iyong fans. Oo nga pala, sa lahat po nanonood. Kamusta po kayo dyan? Sana mag-enjoy kayo sa pag-uusapan namin ngayong araw. Thank you so much, Andre, for giving us your time. Ito, coming off sa huge semifinals game against Barangay Ginebra. Kumusta ka naman ngayon? Anong pinagkakabalahan mo? Ano ba? Medyo brutal din yung schedule namin nung semifinal. Siyempre, sunod-sunod yung game. Kaya ngayon, todo pahinga naman. Mentally, physically, and yun, konting bakasyon habang ngayong break. Pero hindi ka ba nanibago kasi from someone na very busy? Ngayon parang medyo naghahanap ka ba ng mga gagawin mo? Parang ganun yung ginagawa ko. Parang mahirap kasi pag sanay ka na may ginagawa. Gusto mo lagi may ginagawa. So, yan, labas-labas din. Pero walang pressure sa tulog. Kumbaga, walang pressure pag gigising ka ng sobrang aga kasi maaga yung training namin. Kaya kanina, 11 ako nagising. Sulit ang Sulit, pahinga, kumbaga. yun. Pero ito, sa nagdaang conference, pwede mo bang i-describe kumusta naman yung Rain or Shine at kumusta ka na rin? Yung conference namin, masaya syempre. Start ng conference namin, 7 ata kami, 8-0. Tapos, yung vibe ng team masaya talaga eh. Alam mo yung camaraderie, yung paano kami mag-ensayo, yung nilook forward talaga namin na nasa ensayo kami. Kasi ganun nga, kasaya. Siyempre, gusto mag-improve ng bawat isa eh. Kaya gusto rin manalo. Kaya ganun, masaya yung vibe namin all throughout the conference. Pero maraming fans yung nakapansin ng pagiging aggressive and confident mo inside the court. Ano ba yung mindset ng isang Andre this season? This conference? Siyempre dami rin adjustments lalong ngayong conference. Dumaan conference kasi sama ng nilalaro ko eh. So nag-adjust ako sa food, nagbawas din ako ng weight. And nung ginawa ko yon, mas naging consistent ako sa practice ko, di ako napapagod. So ayun, mas na-enjoy ko kasi okay nga yung katawan ko eh, kasi tama yung mga decision making ko sa outside basketball. Kaya yun naman, siguro yung ngayong conference, masabi ko na every game okay yung hangin ko, okay yung takbo ko. And may mga games na siyempre, medyo may samaran laro, pero may improve pa. Okay. Given na nasabi mo yan, masasabi ba natin na ito na yung best version ni Andre na nakikita ng fans? Ito yung... Sabi ko nga kanina, marami pang pwedeng improve, pero yung mga decision ko sa buhay, doon ako natutuwa kasi alam kong tama yung ginagawa ko and alam ko may kaya pang improve. Okay. And sa pagpasok mo sa PBA, alam naman natin na may high expectation dahil syempre maganda yung collegiate career mo. Pero meron bang pressure na ma-prove mo na you belong in this league? Yung pressure kasi di mawawala sa sports or kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So, yun yung mga sinasandalan ko. Siyempre yung family ko,
Siyempre, di na rin ako tumatanda. Alam ko, kailangan mag-provide pagdating ng panahon. So, yun yung mga motivation, mga inspiration ko, and mas ginaganahan ka na kumbaga perform or gawin yung mga tamang bagay. Pero Andre, ano ba yung biggest realization mo or toughest reality na naisip mo na kailangan mong tanggapin entering professional level? Hindi pa nga ba yung buhay yung sports? Lalo na basketball. Pwede naman panghabang buhay, magko-coach ka after ng basketball mo. Okay. Pero yung paglalaro, medyo 30 na rin kasi ako eh. Minsan may mga masakit na sa katawan mo, parang, hanggang kailan na lang ba ako, ganun. Pero, yun nga, hindi pang mahabang buhay, and yun lagi nire-remind ni coach every conference, every may papasok na player, na kailangan ipunin nyo yung pera nyo, invest nyo ng tama, dahil itong malaking sweldo na binibigay sa inyo is hindi pang habang buhay. So, nire-ready rin kami after ng career namin. So, yun yung parang laging pumapasok sa isip ko na kailangan maayos ka sa pera. At syempre, kailangan patagalin mo rin yung career mo hanggat kaya. So, yun. Pero nabanggit mo na rin si Coach, let's talk about rain or shine. Ngayon, ano ba yung mga naturo nito sa'yo as a player and as a person din? As a player, gusto niya maging responsible ka sa mga actions mo, maging accountable ka. Kumbaga, professional ka na, alam mo na yung kailangan mong gawin as a pro eh. Mag-extra shooting ka, extra workout, extra buhat, alam mo kung paano alagaan yung sarili mo. So, yun yung palaging nire-remind niya na pro kayo, alam nyo na yung gagawin nyo, alam nyo yung tama, alam nyo yung mali. Kaya, yun. Outside basketball, yun yan, tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa nga bang buhay basketball, yun lagi niya sinasabi na mag-ipon, i-ready nyo yung sarili nyo after basketball. So, And playing under Coach Yang Giao, hindi siya talaga madali. Ano ba yung mga lesson na natutunan mo sa kanya na nakakatulong sa'yo outside and inside the court? Lesson. Ang dami kasi sinasabi rin talaga ni Coaching na pwede mong ma-apply, pwede mong ma-adapt. Sabi niya lang, well, ito, this semifinals, huwag kayong matakot matalo. Matakot kayo pag hindi nyo binigay yung best. So, yun yung parang lately nag-stick. So, hinahayaan niya kami na, ayun, pinapaalala niya na laging gawin mo yung best mo. Huwag kang matakot na matalo. I mean, pwede mo siya apply sa basketball, pwede mo siya apply sa buhay. Baga, take the risk, parang ganun yung huwag kang matakot. Ito, Andre, balikan naman natin yung journey mo before. So, naglaro ka sa LaSalle and now to the PBA. Ano ba yung kwento ng isang Andre Caraccot and ano ba yung nagdala sa'yo ngayon dito? Kwento. Tagal na nun 10 years ago. Ano ba? Nung pagpasok sa college, syempre may mga kumukuha sa akin eh. And LaSalle yung talagang pinili ko dahil feeling ko doon ako mag-grow as a person, as a player. And nung college, ang dami ko natutunan sa mga bawat teammates na nakasama ko, sa mga coaches na nakasama ko, even sa mga classmates, blockmates, mga tao sa paligid ko nung college. So, yung respeto, yung pakikisalamuha sa kapwa, doon ko natutunan din yun eh. So, ayun, malaking blessing, malaking bagay din na napunta ako sa ganung environment kasi marami akong nakilala doon na sobrang down to earth or simple, pero alam mo yun, yun nga, yung respeto nandun lagi. So,
na-apply ko rin pagdating sa PBA. Kasi syempre, public figure tayo, kailangan syempre makisama tayo kahit minsan pagod na pagod ka, pero may nagpapapicture sa'yo or ayun, and syempre nakakatuwa rin naman sa mga sumusuporta sa akin dahil isa din sila sa mga dahilan kung bakit nandito rin ako. Kaya, kumbaga, give back na rin yun. And, yan. Ang haba na sinabi ko. It's okay. So, let's talk about Andre naman, outside the court, outside basketball. Paano bang ikwento sa amin kung sino si Andre? Akala ko Na hindi kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa tanong nyo. May mga hobbies naman ako. Minsan, gusto ko lumabas. Nag-golf ako, nag-pickleball. Pero pag season kasi, grabe yung focus ko. Minsan, workout, practice, tulog, workout. Doon lang, condo lang. Pero syempre, pag may mga invitation ng mga kaibigan, hindi ko inaayawan. Kasi before, nung bata ako, pag may practice kami bukas, di ko pwede. Basketball pa rin. Oo. So, pero ngayon na-realize ko, nung tumanda ako, hindi pwedeng ganun. Kailangan i-balance mo rin kasi naiiwan na rin yung mga moments na ganun eh. May mga occasion na hindi mo napupuntahan. Kaya tulad niya sinabi ko, hindi pang habang buhay yung basketball eh. Pero kailangan puntahan mo yung mga ganong klaseng mga events or mga, syempre, kunyari, kahit pagod ka na, nanood yung family mo, na-realize ko na kailangan kahit papano, kahit may bonding pa rin after, or kunyari, nanood mga friends ko, sasama ako. So, yun ako pag season. And off-season, ganun lang. Mas gusto ko yung ma-nature kasi ako eh. Oh, Lalo okay. na pag mga ganitong So, nagde-detach muna ako sa workout, sa basketball. So, mas gusto ko nature, mas nare-relax ako. Kahit uwi ako ng probinsya kasi probinsya ko sa bundok eh. Kaya mas may peace of mind siguro. So, ganun ako klaseng tao. Pero anong klaseng nature trip ba to? Bundok, mga ilog, ganyan? Basta may nature, puno, dagat, Okay, or kahit ano. nasa beach. Yun yung parang Way mo para way ko para makapagpahinga. Walang mabagal yung oras. Lalo na dito pag nasa urban ka, Ang bilis eh. ang bilis Lahat ng busy. oras, feeling mo, ngayon nga, parang June na, parang sobrang bilis. So, outside, off-season, yun talaga. Pumunta ako sa mga rural na, basta mga nature na sobrang bagal ng oras na mas mafe-feel mo na nakapagpahinga ka talaga. Okay. And ito, Andre, no, pag-usapan naman natin yung support system mo. Sobrang daming sumusuporta sa iyo ngayon, sobrang daming nagmamahal, lalo na online. Ano namang nararamdaman mo doon? Anong epekto nun sa'yo? And anong masasabi mo na rin sa fans? Overwhelming eh. Kasi, siyempre gusto mo rin makilala eh. Pero, ngayon parang biglaan na hindi naman ganun. Well, basketball, pero alam mo na, parang sumikat ako dahil doon sa Beldre. So, overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. And ilalagay ko sila isang motivation ko, isang inspiration ko kasi ayaw ko rin sila na parang ma-down or Pero siyempre, sabi ko may pressure nandiyan naman. Pero mas masarap yun pag maraming sumusupport sa'yo. Okay. Pero ano bang nagbago sa dynamics mo before and ngayon na parang mas lumawak pa yung mga tao nagmamahal at sumusuporta sa'yo? Anong nagbago? Ano nagbago? Like, paglalabas ka ba? Ganyan? Oo, minsan, pag lumalabas ka, niloka ng tao. Parang naasar,
may mga nagpa-picture din. Parang medyo lumit yung mundo ko. Okay. Kasi kahit saan ka pumunta, may Oo, nakakilala oo, sa'yo may nakakilala. So, yan lang. Parang kailangan aware din ako sa mga actions ko. Siyempre, alam mo na, social media. So, yun. Okay. Thank you so much, Andre, sa pag-share sa amin yan. Pero ito about PBA, ano pa ba yung gustong i-prove ng isang Andre Caracot sa liga? Siyempre, ako naman, championship, yun yung pinaka gusto ko, yun yung gusto kong i-fulfill. Pero, ang focus ko is i-improve yung sarili ko, maging yung best version ng sarili ko. Yun lang, focus ako kung ano yung tama. And eventually, kung ano yung tama na ginagawa ko, may mga bunga naman yan eh. Kaya, yun, sa ngayon yan. Anong klaseng legacy ba yung gusto mong iwan under your name? Legacy. Siguro, isang Andre Caracot na masasabi na nag-champion sa PBA yan. And isang Andre Caracot na napabilib or napasaya ko yung mga tao. Isang Andre Caracot na iniidolo ko hindi dahil sa basketball lang, kundi dahil isang mahusay sa labas ng basketball court. Yun yung legacy. Kumbaga, gusto ko rin maging maganda impluwensya sa mga tao, sa mga kabataan. Kaya yun yung legacy na gusto kong maiwan after PBA. Pero syempre, di ba tayo tapos? Dahil meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. So, Andre, I will give you specific situations sa basketball and you have to identify if it's red flag or green flag. Green flag. O, may mukha mo pa yan. Oo nga. Ayan na. Oh, okay. Red flag si Andy. Red Green flag flag agad. tayo. Okay, ready ka na? Kunin ko na to, game. Okay. First situation, coach trusts you for the last shot kahit hindi ka mainit buong game. Green flag or red flag? Green flag. Why? Kasi may tiwala si coach sa'yo kahit na alam niyang medyo struggling ka sa shoot mo. Pero may tiwala siya na kaya may pasok yung Last huling tira. Next, bench ka sa fourth quarter dahil mas defensive matchup ang kailangan ng team. Green flag. Ano lang yun, siyempre may mga situation na ganun talaga. Kailangan mo i-accept yung mga ganun. Okay. Situation. Next, rookie teammate na hindi nakikinig sa system at gusto may sariling play sa crucial possession. Babatukan natin yan. No? Red flag yan. Isang malaking red flag yan. Na-experience mo na ba to? Wala naman sa... Baka ako, no? Nung rookie ako. Nung rookie ka mismo? Hindi, wala. Mababait yung mga dumarating na rookie sa amin. Okay, so wala pa naman. Wala ka pa Wala nababatukan? pa? Feeling ko wala. Okay, wala. Walang darating na gano'n. Next, kalaban na nagta-trash talk pero tina-target ka talaga sa depensa. Green flag? Because? Trabaho niya yun eh. Okay, part So, mo. part ng... Guguluhin niya yung Oo. ano mo. So, okay lang yun. Wala naman yun. Part of the game, mga ganun. Kaya okay lang, green flag. Okay. Next, ikaw ang pinapabantayan sa star scorer. Ikaw ang pinapabantay sa star scorer ng kalaban. Ano ba? Green flag. Green, red, green. Red kasi nakapagod yun. Green kasi Green may kasi tiwala. may tiwala na Kaya mong bantayan. kaya mong bantayan yung scorer na. Okay. Next, coach na biglang binabago ang role mo mid-game. Green flag, red flag. Okay lang. Green flag naman. Minsan kailangan mo na mag-adjust sa mga kung anong bibigay sa yung role. So, as a player, kailangan ready ka rin sa ganun. Okay.
Next natin, may confidence pa rin sa'yo ang teammates mo kahit nagmintis ka ng game-winning shot. Green flag. Diyan matitest yung samahan nyo, tsaka yung Okay, lastly, oops, ano yan? sa tingin mo, green flag o red flag ba si Andre? As a teammate. As a teammate, As a teammate. Green flag, green flag why? ako. Supportive ako, and maayos akong teammate. Hindi ko ma-explain man, pero kumbaga kung ano yung goal nila, yun din yung goal. Kaya, green flag. Sundan na rin natin. Andre as a person, green flag or red flag? As a person, Green flag. naging immature ako, pero masabi ko, green flag. Okay, paano naging green flag ang isang Andre? Ang hirap naman pag galing sa akin. Pwede bang galing na lang sa ibang tao? Okay, sasagutin nila. Oo, Bakit? yan. Sakto. Bakit green flag sa tingin nyo? Green flag si Andre Karakot. Ayan. Okay. Comment. Thank you so much, Andre. Thank you. Sa pagpapaunlak mo sa amin dito sa Matchpoint. Last na lang, baka meron kang pasalamatan. And of course, Kinakabahan message naman ako mo. sa mga... sa last, Last na na yan. lang. Message mo sa mga nagmamahal sa na fans. Go ahead. Una, syempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa PBA and sa Bayan ng Ross, ang Rain or Shine Lasso Painters. Maraming salamat sa walang sawang suporta, and huwag kayong magsasawa. And sa mga... Okay na yun. Baka may masabi pa. Hindi, maraming salamat. Sana huwag kayong magsasawa, at yun, makukuha rin natin tong championship na hinihiling natin. Okay, thank you so much, Andre. At syempre, maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwentong yahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point. Magbabalik sa National Capital Region ang palarong pambansa matapos i-anunsyo ang Quezon City bilang host ng 2027 edition ng taunang grassroots sporting event. Ito ang magiging pagbabalik ng palarong pambansa sa Metro Manila mula noong 2023 nang maging host ang Marikina. Sa kasaysayan ng palaro, minsan pa lamang naging host ang Quezon City noong 1966. Panahon kung kailan kilala pa ang competition bilang Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association. Dahil dito, ang 2027 edition ang magiging kauna-unahang pagkakataon na magiging host ang City of Stars sa ilalim ng palarong pambansa. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Karakot. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.